Isang magandang araw po ulit sa ating lahat mga suki. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Yan po, bago ang lahat, maraming salamat po sa mga sumuporta, sa mga nag-subscribe na. At dahil dyan, meron na po tayong 1K plus na subscriber. So maraming salamat po sa inyo mga suki. At dahil dyan, mag-shoutout tayo ng ating mga top fan. Shoutout kay Ma'am Joy, kay Sir Jeffrey, at kay Ma'am Ann. Yan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa akin. Thank you very much. At today's video po, pag-uusapan natin about sa utang. Yan, salitang utang, halos naman lahat nakaka-relate. Ako, ikaw, sila, tayong lahat nakaka-relate pagdating sa salitang utang. Lalo na tayo na merong may-ari ng mga tindahan, sari-sari store, grocery. So tayo bilang sari-sari store owner or tindahan owner, kailangan marunong tayo mag-handle ng utang. Kasi malaki ang epekto ng utang pagdating sa ating negosyo. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Sa utang nga, 'di ba, ang dami nang nakaka-relate. Kaya nga maraming kumakalat na memes or quotation na sinishare natin sa Facebook about sa utang. Example na lang 'yan, itong mga 'yan, 'yan. Yan, kapag utang, bait, kapag singil, galit. Pag salubong, liko. Ano pa, paghanap, tago. Yan sa mga utang. Yan yung mga memes sa quotation about sa utang. So, usapang utang, mag-focus tayo sa utang sa ating negosyo bilang tindahan owner, sari-sari store owner, or grocery owner. So, meron dalawang klaseng utang pagdating sa ating negosyo. Yan yung utang ng business owner saka utang ng ating customer. So, una na natin pag-usapan about sa ating utang, which is utang ng business owner or tayo bilang tindahan owner. So sa economics, meron tayong tinatawag na good credit at bad credit. So ano ba ang good credit? Good credit, ito yung pangungutang natin na gagamitin naman natin sa ating tindahan. Yan yung isa sa mga halimbawa ng good credit. Ano pa? Ito yung pangungutang rin natin sa ating mga family members, mga relatives or kamag-anak. Good credit siya kasi wala siyang interest. So, nangungutang lang tayo dahil nga kamag-anak natin sila. So, okay na mangutang sa kanila tapos gagamitin natin sa tindahan kasi wala naman siyang interest. So, okay siya. Good credit yan. Ano pa halimbawa ng good credit? Meron tayong mga ahente na binabagsak sa atin yung produkto na walang puhunan. So, dinidisplay nila ito sa ating tindahan nang wala tayong ibabayad. Kumbaga, babayaran lang natin siya kapag naubos yung produktong i-display nila sa atin. So, isa rin tong good credit na malaking tulong din para sa ating tindahan. So, tayo bilang mga business owner, tindahan owner, di rin natin may iwasan na mangutang. Kasi, di ba, nagpapaikot nga lang tayo ng puhunan. Minsan, nagpapautang rin tayo sa mga customer, di naman natin may iwasan yan. So, kailangan natin ng good credit para nga may pang-rolling tayo sa ating tindahan, pang-laman sa ating tindahan, or pang-renovate sa ating tindahan. Basta yung mga katulong sa tindahan, iutang natin, okay lang yan. Basta yun nga, dapat good credit siya. Ito yung dapat nating iwasan. Meron tayong tinatawag na bad credit. Ano ba ang bad credit? Halimbawa nito, nangutang tayo sa ating family members or sa mga kamag-anak. So wala siyang interest, 'di ba? Pag walang interest, good credit siya. Pero nagiging bad credit to, for example, ginamit natin sa tindahan, tama 'yon. Pero may dumating na okasyon, halimbawa binyag, basta birthday, nagpa-party ka, so nagkaroon ng handaan, tapos kinuha mo mismo dun sa tindahan, dun sa benta. So naging bad credit siya kasi nagalaw mo yung tubo, nagalaw mo yung benta, nagalaw mo yung kita para sa personal mong gamit. Kumbaga nagalaw mo yung pera para sa personal mong interest. So kaya siya naging bad credit. So in that case, maling-mali na yung kinuha mo kasi nga nagagalaw mo yung benta para sa personal mong kailangan, personal mong interest. So mali yun, dapat nakahiwalay. So yung bad credit, malaki na yung naging epekto niyan sa yung negosyo or sa yung tindahan. So kailangan nating i-avoid yan or iwasan. Isa pang halimbawa ng bad credit ay yung may mataas na interest. So tayo bilang negosyo owner, tayo ay lapitin ng mga nagpapautang. So marami yung mga lalapit sa atin na magpapautang, marami mag-o-offer.
Pero yun nga, bad credit siya kasi nga meron siyang mataas na interest. Halimbawa niyan yung mga 20%. So hindi na natin sila babanggitin or isa-isahin yung may mga matataas na interest. Basta tayo bilang tindahan owner or negosyo owner, dapat maging matalino rin tayo kapag tayo ay uutang. So dapat good credit ang kalalabasan nito. Uutang man tayo, dapat para talaga ito sa tindahan or para talaga ito sa ating negosyo. Kasi gaya nga ng experience ko bilang ito bagong tindahan namin, hindi na namin naiwasan din umutang, pero umutang lang din sa family member, sa mga kamag-anak. Yun, wala siyang tubo. So ginamit namin para maglaman din ng mga kulang pa sa aming tindahan, maglaman ng mga bagong paninda. So doon namin siya ginamit. So okay kasi wala siyang interest, tapos binabayaran lang namin kapag may sobrang pera na ng pambayad. Yun, inunti-unti naming bayaran Ang kagandahan kasi, yun, nangutang nga kami para nga halos mapunan namin yung mga kakulangan pa sa aming tindahan, yung mga bagong pwedeng idagdag sa aming tindahan. Yan, doon namin ginamit talaga yung pangungutang sa aming family members, sa mga kamag-anak. So hindi rin talaga natin may iwasan na hindi mangutang. Kahit na may negosyo na tayo, nakakautang pa rin tayo. Basta maging matalino lang tayo pagdating sa pangungutang, kasi kapag wala sa ayos ang pangungutang, isa yan sa mga pwedeng ikabagsak ng ating negosyo at ikalugi ng ating negosyo. Dumako naman tayo sa isa pang utang, which is yung utang ng ating customer. So halos naman lahat ng tindahan nauutangan. Kahit kami na bago pa lang tong tindahan, so nauutangan na rin kami. 4 months pa lang tindahan namin, pero may mga utang na rin sa amin. So ikaw bilang may-ari ng tindahan, dapat alam mo i-manage ang utang ng iyong customer. Pero kung alam mo na di kaya ng tindahan mo na magpautang, huwag ka magpautang, huwag mo ipilit na magpautang. Lalo na yung mga maliliit na tindahan, yung mga nagsisimula pa lang na tindahan, huwag mo ipilit na magpautang, kasi alam ko na yan yung talagang magpapaikot ka lang ng puhunan. So huwag mo ipilit na magpautang, kasi doon ka talaga malulugi. Hindi ganun agad aangat yung tindahan mo kapag nagpautang ka. Kami na bago nga lang tong tindahan, dapat talaga hindi pa kami magpapautang hanggat di namin nare-reach or nababawi yung pinuhunan namin. Wala kaming nagawa, talagang mauutangan pa rin. Alam naman namin na kaya namin magpautang, at the same time magpaikot pa rin ang puhunan kahit nauutangan. Kaya yun, nagpautang pa rin kami, kasi yung iba nga, di ba, minsan maawa ka rin na hindi magpautang, minsan pang-ulam nga nila, ganyan. So yun, talagang magbibigay ka rin, talagang magpapautang ka rin. May advantage din naman kapag nagpapautang ka, kasi yan, minsan madadagdagan yung customer mo. Pero syempre may disadvantage din ng utang, lalo na kapag hindi ka na nababayaran. So kapag nai-stack na yung utang, mahirap mag-rolling ng puhunan. So kahit punong-puno yung sari-sari store mo, tindahan mo, unti-unting nababawasan niya kapag halos utang na lang yung nangyayari sa yung tindahan. So dapat marunong tayo mag-handle ng utang ng ating customer. Dapat marunong kang mag-control nito para nga hindi yan maka-apekto masyado sa yung tindahan at sa pagpapaikot mo ng puhunan. So kami, ginawa namin, since bago nga lang tong tindahan namin, nag-set kami ng limit kung magkano lang yung pwedeng utangin. So dapat hindi siya tataas ng 1,000 para doon sa mga suki na namin. Tas yung medyo hindi pa naman ganun kasuki or hindi pa siya ganun masyado kakilala dito sa tindahan namin, nag-set lang kami na hanggang 300 pesos lang. So ganun lang yung mga dapat niyang utangin. Pero kapag yung halos suki na 1,000 yung pinakalimit, or kapag tumaas ng onte, okay lang naman, binibigay namin, kasi as long as naman na alam namin na may kakayahan siya magbayad, so nagbibigay na kami. Pinapautang na talaga namin sila. So yan, may limit ka na, lagyan mo na rin ng due date kung kailan. So mag-set ka para dun sa mga malilit lang ang utang, yan, 1 week. Bigyan mo sila ng 1 linggo para nga magbayad ng utang. Tapos dun sa mga suki mo, yan, magbigay ka ng dapat hindi lalagpas ng 1 buwan or 2 linggo. Yan, ayun yung nire-range namin, 2 weeks to 1 month para dun sa mga suki mo na may malalaking utang. Pero so far naman sa amin, hindi pa naman ganun kalalaki yung utang, maliliit lang, do madami sila, pero hindi ganun pa kalalaki yung utang nila. Tapos yun nga, thank God nasusunod yung sineset naming range or due date nila para mabayaran yung utang nila. Tapos kapag halos palapit na sila sa due date nila, kapag once na bumalik sila dun sa tindahan mo, i-remind mo na ganyan, may utang. Or kapag utang ulit sila ng panibago, i-remind mo na meron pa silang utang na kailangan mo ng bayaran bago makautang ulit. At
Syempre dapat meron tayong maayos na listahan para yan yung maging ebidensya natin kapag nagkakalimutan na ng utang. Yan, di naman maiwasan yan. Halos malilimutan na yung pagkakautang. So dapat meron tayong listahan. May date, yung mga product na binili nila, tapos yung presyo. Yan. Tapos tayo, since meron tayong listahan, dapat trustworthy tayo. Kumbaga kung ano yung kinuha nila, yun lang ang ilista. Kung ano yung presyo, yun ang ilista. So kami, kapag utang, wala na kaming tubo. Kumbaga kung ano yung patong namin doon sa produkto, yun na lang din yung tubo. Yung iba may tubo. So okay lang yun kung magtutubo kayo kapag utang. Kumbaga doble yung tubo kapag utang, doble kita nyo. Pero kami hindi na. Kung ano lang yung presyo nung kinuha nila, yun na lang din yun. Wala namang masama doon kung papatungan nyo pa mismo kapag utang, okay lang yun. Walang masama doon. It's strategy, kumbaga. So kapag ang utang kasi ng customer ay in control na, magiging in control na rin yung pagpapatakbo ng ating negosyo. Kumbaga yan, kumbaga makikita nyo halos puno yung paninda nyo, paunti-unti yan, halos mauubos kasi napupunta na dun sa utang lahat. So dapat controllable pa rin yung utang ng customer. Dapat na-handle pa rin natin ng maayos yung utang. Kasi sobrang laki ng epekto sa pagpapaunlad ng negosyo yung utang ng customer. Pati yung utang rin ng business owner. Pag di nyo na na-handle ng maayos yung utang, maaring mag-cause yan ng pagkalugi or pagkabagsak ng ating negosyo. So, dapat marunong tayo mag-handle kung nagpapautang man tayo. Kung hindi man tayo nagpapautang, dapat magaling at marunong tayo magpaikot ng puhunan para mabilis umunlad ng ating negosyo. At saka isa pa, kung hindi tayo marunong mag-handle or mag-manage ng utang ng ating customer, pwedeng mag-cause ito or pwede tayo magkaroon ng enemy or kaaway. Gaya nga ng kapag hindi na nga tayo nababayaran, kapag sisingil tayo, alam naman natin na mga galit yan kapag sinisingil. So tayo bilang tindahan owner, kailangan natin maging matigas or mahigpit para makontrol natin yung utang nila. Alam naman natin na kung sino pa yung may mga utang or kung sino pa yung mga sinisingil, ayan pa yung mga matatapang, sila pa yung galit. So pwede tayo magkaroon ng kaaway or mabawasan ng customer kapag hindi nga natin na-control yung utang. Pero once naman na okay naman ang pagpapautang mo or nakokontrol mo, na handle mo ng maayos ang pagpapautang, advantage naman ito ay madadagdagan or madodoble pa ang ating mga suki kasi alam nga nila na maayos naman tayo magpautang, maayos din ang pagbabayad nila kasi nga meron tayong limit at due date para sa ating mga customer. Kumbaga meron tayong plan or controllable plan para nga sa utang ng ating mga customer. So, yun lamang po para sa usapang utang. Naway may mga natutunan kayo, mga suki, about sa utang pagdating sa mga business owner at utang pagdating sa ating mga customer. Naway may mga naibahagi naman akong kaalaman sa inyo kahit na baguhan pa lang ako sa negosyong ito. Muli mga suki, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, sa pag-subscribe, sa pag-share, like at sa mga comment. Kapag may mga katanungan kayo or gustong malaman pagdating sa negosyo, sa tindahan, sa sari-sari store, huwag kayong mahiyang mag-comment. Just comment below kung ano man yung mga katanungan na gusto nyo malaman at try nating sagutin yan or i-vlog sa mga susunod na araw. Muli, maraming salamat po mga suki.